Aming Diyos na dakila sa lahat, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. At kami po, Panginoon, ay narito upang aming ipagdiwang at saksihan ang pagmamahala ni Jeremy at ni Jaira May. Tunay po na ikaw ang nag-ordain ng araw na ito upang ang dalawang ito, Panginoon, ay yung pag-isahin sa diwa ng banal na tali ng matrimonyo. Kami pong lahat ay nagagalak, Panginoon, sa hapong ito dahil alam po namin ikaw ang nagtagpo ng landas ng dalawang ito upang sila ngayon ay sumumpa sa isa't isa na kanilang pagmamahalan at habang buhay na sila'y magsasama, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay nandyan ang iyong basbas at ang iyong pagpapala. Kaya sa hapong ito, hinihingi po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu sa amin pong kasalang ito. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo, aming Ama, ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Alright, sa hapong ito ay nais kong tanungin ang dalawang ito. Pwede bang magharap kayo sa isa't isa? Jeremy, do you take this woman to be your wedded wife? Do you promise to love her, to honor her, to comfort her, and to provide for her, forsaking all others and cling only to her for as long as you both shall live? I do. Nahiyain pala si Jeremy. Alright, si Jaira. Jaira, do you take this man to be your wedded husband? Do you promise to love him, honor him, and to submit to him, forsaking all others and cling only to him for as long as you both shall live? I do. Alright, thank you. In Genesis chapter 2, verse 24, a man shall leave his father and his mother, and he shall be united to his wife, and they will become one flesh. Purihin po ang Panginoon. So tayong lahat ay narito upang saksihan at pagdiwang ang pagmamahala ni Jeremy at ni Jaira. Nakakaupo na po tayong lahat. Kaya si Jeremy hindi na po pwedeng tumingin-tingin pa kung kani-kanino at kung saan-saan. Ganon din si Jaira. No? Hindi na rin siya po pwedeng tumanggap pa ng kahit mas cute pa kay Jeremy, sapagkat after this day, sila ay ganap ng mag-asawa. And then yung pangatlo ay mahalagang maunawaan natin na ang kasalan po ay hindi po ito likha ng malikot na kaisipan ng tao, na dahil gusto nilang magsama at hindi sila magkahiwalay, ay magpapakasal sila. Ang kasalan po ay ginawa ng Diyos. Siya po ang nag-institute ng kasalan. Siya po ang gumawa, nag-invento ng kasalan upang ang mag-asawa ay talagang sila sa harapan ng Diyos ay merong basbas ng kanilang pagsasama at sila ay talagang mangangako sa isa't isa na sila ay magmamahalan habang nabubuhay. So, bukod po doon sa certificate, ceremony, mahalagang maintindihan natin na ang kasalan ay banal sa harapan ng Diyos. Kaya po, nung unang kinakausap ko sila sa kanila pong pre-marriage counseling, ay nilinaw ko sa kanila, ano ba para sa inyo ang kasalan or ang marriage? Kasi marami na pong iba't ibang pananaw pagdating po sa kasalan o sa pag-aasawa ng isang lalaki at ng isang babae. No, kaya mahalagang maintindihan yung konteksto ng salita ng Diyos patungkol po sa pag-aasawa. Kasi marami ng definition ng pag-aasawa eh. Kaya yung iba, pagka hindi na nila type ang isa't isa, hindi na sila masaya na magkasama, naghihiwalay na lamang sila. Kaya Jeremy and Jaira, tandaan nyo ito, mahal magpakasal. Tama ba? Maghastos magpakasal. Imagine yung preparasyon ninyo, yung mga gagastos ninyo sa pagpapakasal ay hindi ganun kadali. Pero tandaan nyo ito, mas mahal maghiwalay. Amen ba? Kasi napakamahal magpaanal. At saka mahalaga maintindihan natin na kapag kayo ay pinagsama ng Diyos, iyon ay panghabang buhay. Kaya ito pong kasalan, ito ay banal sa harapan ng ating Diyos. Meron nga tayong saying sa ating tayo bilang mga Pilipino, ang tawag natin doon sa kasabihan na yun, kapag ikaw ay nag-asawa, hindi ito parang isang pagsubo ng kanin, ano? Na pag ikaw ay napaso, ay iyong iluluwa ito. Ang pag-aasawa, ito ay banal sa harapan ng ating Diyos. Ika nga, hindi mo pakakasalan si Jaira dahil siya ay cute at sexy. Dahil darating yung time, no? Ika nga,
kahit gaano ka-sexy kung minsan ang babae, no, kung minsan ay Coca-Cola solo, pero pagka lumipas ang after 10 or 20 years, minsan ay Coca-Cola 2 liters na, no? Pero aalagaan naman siguro ni Jaira yung kanyang figure. Right? So hindi tayo nakabase doon sa ating physical or outward appearance, kaya mo siya pakakasalan. Ganon din naman si Jeremy. Hindi ko mo si Jeremy ay cute o pogi, guwapo, ay iyong siya ipapakamahalin at pakakasalan. Darating in time, mawawala rin yung kakyutan na yan. Ika nga, sabi sa Biblia, beauty is fading. No? At ang beauty ay ito'y outward appearance, ito rin po ay deceiving sometimes. Kaya mahalaga maintindihan na kayo'y nagsasama dahil una, kayo ay pinag-isa ng Diyos. Hindi mo marahil sukat akalain, Jeremy, na si Jaira ang iyong mapapangasawa. Ganon din si Jaira, no? Hindi mo rin sukat akalain na si Jeremy ang iyong mapapangasawa. Tama po ba? Marahil, hindi nila pinangarap ang isa't isa sa kanila, pero dumating yung time na sila ay pinagtagpo ng Diyos. Kaya nga, ang kasalan po, ito'y inordained ng Panginoon. Nung kinakausap po sila, saan ba kayo nagkakilala? At karamihan po sa atin marahil, alam natin yung istorya, paano sila nagkakilala, no? Pareho po kasing mahusay sumayaw itong dalawang ito. At doon po sila nagkakilala, no? Nagustuhan yung siyempre, yung magaling sumayaw at doon sila nagsimula na sila ay magkakilala sa isa't isa. Pareho yata silang mahusay sumayaw. You know? Pinatulog niya si Adan at sa kanyang pagkakahimbing ng tulog ay kumuha po ng isang piraso ng tadyang ang Panginoon sa katawan ni Adan at mula po doon ay ginawa ang babae. Kaya ang tawag po sa babae, woman. No? Taken out of Amen. Kaya tanda natin, hinango daw mula sa tadyang ng lalaki. Ang lalaki ginawa sa alabok. No? Taken out of the dust from the ground. Kaya pala, no, kapag ang lalaki, pag pinagpapawisan, no, medyo mainit-init ngayon, no? Kapag pinagpapawisan, amoy lupa daw. Kasi galing sa alabok. Pero pag ang babae, kahit pagpawisan, mabango pa rin. Tama ba, Jeremy? Natatawa si Jeremy. Di ba? Kasi taken daw mula sa tadyang. Pero tandaan natin ito, mga kapatid, hindi kinuha sa bahagi ng malapit sa ulo ni Adan, kundi malapit sa tadyang. Sabi doon, hindi siya kinuha malapit sa bahagi ng ulo para raw hindi siya pagmataasan. Hindi ikaw ang unang-una magpapakita ng talagang pag-iingat sa inyong relasyon. Bagamat kayong dalaway responsible sa bagay na yon. So, hindi po nangangahulugan na kapag mayroong mga hindi na nakikitang maganda sa isa't isa ay bibitiwan na ang commitment. Tandaan niyo to, Jeremy and Jaira. Darating yung time na po pwedeng yung mga hindi nyo nakikita sa kanya dati ay makikita nyo na kapag kayo nagsasama na. Sabi nga, makikilala mo lang daw ang iyong mapapangasawa kapag ka nagsasama na kayo sa iisang bubong. Kaya no wonder kung bakit may mga tao, pag sila'y nagsama after 3 years, 5 years, nawawala na yung pagmamahala nila sa isa't isa. Bakit? Kasi nakabase yung kanilang pagtanaw doon sa kanilang nakikita. Nung una silang magkakilala, parang hindi yata ganito. Ngayon, parang iba na yata yung nakilala nila. Kasi sa totoo lang, sa panahon ng ligawan, hindi naman talaga pinakikita yung mga pangit, di ba? Ang nakikita lang usually sa panahon, yung stage ng ligawan, yung mga magagandang bagay. Hindi nilalabas kadalasan ng lalaki at ng babae kung ano yung mga hindi magugustuhan sa kanya ng kanyang kapareha. Kaya nga tawag doon, ligawan. Nililigaw nyo isa't isa. Kaya pag kumbaga yung mga bagay-bagay na kapag lumalabas na yung mga hindi kaaya-aya sa inyong paningin, kuminsan hindi excuse yun para bitiwan mo. At ganoon din si Jaira, yung inyong commitment sa harapan ng Diyos at sa harapan ng lahat ng narito. Ika nga, walang po pwedeng dahilan para kanilang bitiwan ang kanilang, kasi sa atin po, tayo na lang, bansang Pilipinas, ang walang divorce. Ako po, natutuwa ako dahil doon sa bansang Pilipinas ay wala pang diborsyo. Pero alam niyo po, marami po ang nagsusulong na darating yung time na baka rin maipasa ito. Siyempre, ayaw nating mangyari yun. Kasi sa harapan ng Diyos, kapag ang isang lalaki at sa babae nagsama, that is for the rest of their life. Sila ay
magsasama. Kasal kayo habang kayo ay nabubuhay. Tama ba yun, Jeremy and Jaira? Alright? So, meron pa nga mga issues before. Kung maaalala ninyo na dapat daw ang marriage contract, meron pong expiration. Ewan ko kung naaalala niyo yung mga balitang dumating sa gano'n na dapat daw ang marriage contract ay may expiration, di ba? Saan nila nahuhugot yung ganong mga mindset, no? Para bang ang kasal ay parang kagaya ng sasakyan na taon-taong kailangan nire-renew. Paano kapag pagkalaspag ng sasakyan? Diba? Kaya mahalagang maunawaan natin ang kasalan, ang pag-aasawa, ayon doon sa konteksto ng salita ng Diyos. Amen ba, Jeremy and Jaira? Kahit dumating yung panahon na para bang dumating sa isipan ninyo, sana hindi ko na napangasawa itong taong ito. Marahil dumating din sa isipan, darating sa isipan ninyo, sana hindi ko na siya napakasalan. Ika ay lalo ninyong mapatatag. Doon sa binasa natin sa Genesis chapter 2 verse 18 to 24, ang sabi doon ay, nung una ay walang kasama si Adan. Wala siyang companion, kundi yung lahat ng mga hayop sa parang. Kaya sabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. So 5 bagay lang iiwan ko sa inyo. Puro letter C ito para madaling matandaan. Una, yung word na completeness. Alright? Kulang yung buhay ni Adan nung wala pa siyang kasama kasi puro hayop lang kasama niya. Kaya sabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Kaya ibinigay si Eva. Jeremy, tingnan mo si Jaira. Siya ang iyong kakumpletuhan. Jaira, tingnan mo si Jeremy. Siya ang iyong completeness, no? Kakumpletuhan. So yung word na completeness, kaya nga meron tayong tinatawag na the other half. So si Jeremy, ang kanyang other half ay si Jaira. Ganun si Jaira, ang kanyang other half ay si Jeremy. So ibig sabihin, you're already complete. Kaya kung ikaw ay kompleto na, hindi ka nahahanap pa ng iba. Kasi you're already complete. Amen? And then pangalawa, yung word na companionship. Kaya ngayon binanggit na sa verse 18, no? Ang sabi doon ay, it is not good for a man to be alone. Kasi wala talaga siyang kasama. Kaya sabi niya, I will make a suitable helper for him. Ginamit yung word na helper. Kaya sabi ng ibang mga lalaki, kaya ako mag-aasawa para meron akong katulong sa bahay. Merong taga-laba, may taga-plancha, may taga-hugas ng pinggan. Kasi nakalagay helper. Jeremy. Kaya ang pag-aasawa, it's not just about sexual aspect, no? Ito ay yung ikaw ay merong makasama habang nabubuhay. Kaya nga kung minsan, di ba, sa mga mag-asawa, pagka malalaki na yung kanilang mga anak, iiwan tayo ng mga anak natin dahil magkakaroon din sila ng sariling pamilya. Pero kayo pa rin ang magkakasama hanggang sa final. Kapag ka daw ang babae nauuna at lalaki ay hahabol-habol, ibig sabihin nagliligawan pa lang yon. Kaya sunod na sunod yung lalaki. Pero pagka nakita natin yung babae tsaka si lalaki ay magkasama na naglalakad at meron pang HHWW, ibig sabihin sila ay mag-una. Alright? Pero kapag ka nauuna si lalaki na naglalakad, naiiwan si babae, isa lang ibig sabihin daw, mag-asawa na yun. Kasi habang tumatagal, nawawala yung sweetness. No? Nakakita ng barangay gano'n, sobrang sweet. Nung sila ay magkasintahan pa lang, mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Sobrang sweet. Ewan ko si Jeremy, si Jaira ba? Sa mga nakakakilala sa kanila, sweet ba itong dalawa na ito? Ha? Hindi sila kumikibo, natatakot sila, baka mamaya magkamali sila ng sagot. Kaya merong magnobyo at magnomya, sa sobrang sweet nila, grabe, kapag kakain sa Jollibee, kakain na spaghetti yung babae, grabe naman, bunot kagad ng panyo naman, talagang pahid sa, ano ba naman yan, nagkakahulog-hulog yung mo, grabe mag-ingat, diba? Pagkatatawid sa kalsada, talagang nasaan ng lalaki, nando sa danger side, inaalalayan talaga habang naglalakad. Pero after 10 years ng pag-asama, ganoon pa kaya? Ano sa palagay ninyo?
Grabe, no? Lalakad si lalaki, naunin si lalaki. Tapos si babae, nandun sa huli, ang bagal-bagal mo. Di ba? Minsan, pagka nakikita pa yung pag nadupilas, ang tanga-tanga mo naman. Naiiba talaga. Well, kaya ngayon pa lamang, pinaalalahan natin si Jeremy at si Jaira. No? Hindi dapat nababago kasi ang pagtingin niyo sa isa't isa ay hindi nakabase sa appearance. Ito ay ibinigay ng Diyos sa inyo. Alam mo ba, Jeremy, na special si Jaira? Out of billion people, siya yung binigay ng Diyos para sa iyo. Di ba? Ganon din si Jeremy, out of billion people. Ibig sabihin, si Jeremy ang kaharap mo ngayon. Kaya, you're both special sa harapan ng Diyos na kayo pinag-isa. Amen ba? So, yung word na companionship. Pangatlo, yung word na communication. Mahalaga ang komunikasyon sa pagiging matagumpay na pagsasama ng mag-asawa. Karamihan daw po na nagiging cause ng conflict sa relasyon is poor communication. Kadalasan din po ng aking mga ka-counseling na mga couples ay nagsisimula lang po ito sa mga hindi maayos na pag-uusap. Lumalaki yung issue. Kung napag-usapan lang sana ng mas maaga at maayos makipag-usap ang isa't isa, hindi humahantong sa mga mas malalang sitwasyon. Alright? Kaya meron minsan na lumapit sa isang pastor, mag-asawa, at gusto na lang maghiwalay. Kasi nung una raw ay talagang sweet sila. Tapos kung ano na nasasabi, nagkakasakitan na sila. Kung minsan nagmumurahan pa sila. No? Naiiba talaga. Kaya sabi ng lalaki doon sa pastor, pwede ba i-counsel mo kami? Gusto na namin maghiwalay. Ganon din yung babae, yung dinasabi. Kaya nag-appointment sila ng schedule at pagkatapos ay kinausap yung lalaki at babae, kumuha ng malinis na papel, yung pong isang bond paper, yung pastor at nasabi, nilagyan po niya ng maliit na tuldok doon sa gitna at iniharap doon sa lalaki. Ang sabi niya, "Brother, ano nakikita mo sa papel na ito?" Sumagot yung lalaki at sabi niya ay, "Pastor, meron pong maliit na tuldok sa gitna." Iniharap din sa babae yung bond paper. "Iha, ano ang nakikita mo sa papel na ito?" Sumagot yung babae. The same ang sabi niya, "Pastor, meron pong maliit na tuldok sa gitna." Sabi ng pastor, nakita niyo yung maliit na tuldok, pero yung buong papel na malinis, hindi niyo nakita. Totoo ba ito mga kapatid? Nakadalasan. Ang nakikita, kapag ka nagkakaroon ng conflict, ay yung mga negatibo na talagang kung titingnan ay kaunti lang naman. Pero pag lalakawakan mo ang iyong paningin, mas maraming magagandang attributes doon sa kanyang kapareha, kaya lang ang nakikita yung mga maliliit at kaunting pangit. At kadalasan, yun po yung binibigyan at tina-highlight na binibigyan ng pansin. Kaya mga kapatid, mahalaga na inyong pakaingatan ang inyong relasyon sa harapan ng ating Diyos. And then pangapat, no? Yung word na commitment or covenant. And then last but not the least, yung tinatawag natin Christ-centered relationship. Kung gusto natin maging matibay ang relasyon ng mag-asawa, mahalaga merong matibay na pundasyon. At ang pinakamatibay na pundasyon ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Si Kristo, kaya sabi ng Bible, wala nang hihigit pa sa Panginoon. Wala nang hihigit pa na mas matibay na pundasyon, kundi ang Panginoong Jesucristo. Lagi ninyong tandaan na dapat siya ang sentro ng inyong pagsasama. He must be the number one. Jaira, okay lang ba na hindi ikaw ang number one ni Jeremy? Ha? Sabi ng iba, the only one daw. Hindi daw number one kasi pag may number one, may number two. Hindi. Siya ay dapat pangalawa lang. Kasi ang panguna, si Lord. Amen ba yan? Ikaw din, Jeremy. Ako natutuwa sa dalawang ito kasi pareho sila ng pananampalataya. Isa yung kinikilala nila at yung kanilang pagkilala sa Diyos. No? Para silang Christian at ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Kasi kadalasan din po ng barriers sa mag-asawa ay yung kanilang faith, yung kanilang belief. No? Kaya alam ko walang magiging conflict sa dalawang ito. No? Ika nga, Bible-based. Pinaka-importante sa lahat ay ang salita ng Diyos. Na siya magbibigay ng direction sa inyo
upang anumang mga bagay-bagay sa mundong ito ay papaano nyo lalakaran, especially ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Alright? So yung word na completeness, companionship, communication, covenant, and then maging Christ-centered relationship, napakahalaga. Alright? So pwede ba tumayo kayo ngayong hapon? Bago ko po umpisahan ang aking vows, gusto ko po muna magpasalamat unang-una kay Lord dahil nangyari to. At sa mga pumunta, lalo-lalo na sa mga magulang namin dalawa. Ma, Pa, thank you. Thank you sa mga ninong at ninang. Salamat po, naglaan po kayo ng oras para makapunta po. And, Ivy, una kitang makita, sabi ko, ang pakaganda mo. At ang galing mo sumayaw. At ang lakas ng dating mo. Naalala ko, sabi ko sa kapatid ko, liligawan kita if makilala kita. Pabiro kong sabi sa kapatid ko. Hindi ko alam kung paano ako magpe-first move sa'yo. Pero si Lord na gumawa ng paraan para makapag-first move ka. Opo, tama po narinig nyo. Siya po ang unang nag-first move. Naalala mo, nag-react ka sa My Day ko. Alam ko mag-react ka ngayon, pero kung di pala ako naging assuming noon, walang kasal na mangyayari ngayon. Salamat sa Diyos, ikaw ang nakilala ko. Dahil feeling ko noon na magiging laro lang ang lahat, pero nagkamali ako. Humingi na rin ako sa Diyos ng mga sign. Kung ikaw na ba talaga, at binigyan niya naman yun. Salamat, binigyan niya ako ng tao na mapagmahal, napaka-supportive, maalanin, at makakaintindi sa lahat ng nararamdaman ko. At ikaw yun. Pangako na buong puso, kung kitang iingatan, aalagaan, at re-respetuin. Pangako hindi kita iiwan, pababayaan sa lahat ng problemang darating sa ating dalawa. Ako yung unang magiging matatag para harapin yun. Sabay natin tuparin lahat ng pangarap natin. Step by step, matutupad natin yun. Grateful ako kasi, English. Grateful ako kasi mabait family mo. Mabait sila sa akin lahat. Wala na akong masasabi, kundi Lord, maraming salamat dahil nangyari lahat ng to. I love you, Jaira May Diaz Toscano. I will never forget nung nagpunta tayo sa isang clinic para magpa-check up. Then the doctor said that maybe I have a depression. I can't eat, I can't sleep, and I can't feel any emotions that time. I don't even realize na malungkot ako. But you stood there. Nung umiyak na ako pag uwi sa inyo, you asked me anong problem. You let me cry, and then suddenly there's some music. You played a Hillsong playlist. Nilalapit mo ko lagi kay God sa mga panahong nakakaligtaan kong tumawag. We pray together pag may gusto tayo ipagpasalamat at ipag-pray ng mga bagay. And I know that's the biggest sign that God gave me you. Show me what's real. Kidding aside, naging center natin si God sa relationship na to. We both know we're not perfect Christians, but I know we share the same faith. Many may comment,
Ang aga naman netong magsi-asawa. Bakit ang bilis? Bakit minadali? Di ba to pinag-isipan? But look at us. Look at those special people na nandito sa wedding natin. Most of them witness how magical and happy we both are. They know ano yung pinagdaanan natin before finding each other. Pinatatag tayo ng mga past natin. Nung naging tayo, we were so ready to take the next step. It's not about age. It's about how long we're ready to be united as one. You taught me how to live at the moment, to be nonchalant sa mga sasabihin ng iba. I learned to be low-key but happy at the same time. Binago mo ko in a way na I was in the right path. So, Mimi Bang, B, my husband, I just want to say thank you for making my dream came true. Thank you for being God's biggest blessing. I'm so excited to spend the rest of my life and to build a family with you. More hiking, travel, camping, trekking, swimming, and adventures with you, my love. I'm so excited sa magiging journey natin and for building our own family. I will never stop being grateful to you and your family for everything, for making me feel special every single day. I'm so blessed to have may pahinga, may kanlungan, may kaagapay, may support, may protector and provider. I love you, and I always be the best. I will do my best to be great, supportive, and sweet wife. My life will always be bright. When you feel like life was so dark, just come to me. I'll be your comfort and home. I love you. Grabe. Kagos sa puso, ano? So, praise the Lord. Jaira, wear this ring as a token of my love and as a symbol that I chosen you above all others. I promise to love you and to honor you from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, at darkness and from death to us. Jeremy, wear this ring as a token of my love and as a sign that I have chosen you above all others and promise to love you, to honor you, and to submit to you. From this day forward, for better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Palakpakan natin ang couple. Diyos na dakila sa lahat, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit, nagpapasalamat sa hapong ito. Ikaw ang siyang nag-ordain ng araw na ito at ngayon kami po ay nagpapasalamat ang aming pong itinataas sa iyo ang buhay ng mag-asawang ito si Jeremy at si Jaira. Tunay po, O Diyos, ikaw ang naglagay ng pagmamahalan sa kanilang puso at itong pangako na kanilang binitawan, Panginoon, na habang sila nabubuhay, sila magsasama, Panginoon. Hindi nila iiwanan yung kanilang commitment sa isa't isa. Kaya dakilan Diyos, dalangin namin, O Diyos, samahan mo sila sa kanilang pagpapamilya. Hinihiling po namin, Panginoon, patuloy na gabayan mo po, Panginoon, si Jeremy at si Jaira.
At hayaan mo na kanilang commitment na ito, Panginoon, ay laging maging matibay at malakas, Panginoon, sa kanilang relasyon. Dalangin namin ang iba yung pagpapala sa buhay ng mag-asawang ito, Panginoon. Pagpalain mo anumang kanilang mga pangarap, Lord, na inuwala kami kagaya ng sinabing Jeremiah 29 verse 11. For I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Amin po pinagkakatiwala sa iyo ang future ng mag-asawang ito. Naniniwala kami ipaprosper mo sila. Pagpapalain mo rin ang kanilang magiging supling, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang gagabay sa buhay ng mag-asawang ito, Panginoon, upang higit sa lahat maparangalan nila ang iyong banal na pangalan. Salamat po, Diyos. Patuloy na gabayan mo po sila, Panginoon. At ganoon din, sinasaway namin anumang plano ng kaaway na si Satanas, kung anuman ang mga distraction para sirain ang kanilang relasyon. Lahat ng itik, pinakansela namin and we destroy in Jesus' mighty name. In Jesus' name. Lord, we pray that may you cover by the blood of Jesus. Coveran mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo ang relasyon ng mag-asawang ito, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat din sa kanilang mga magulang, kanilang mga ninong at mga ninang, Panginoon, na siyang naging gabay sa mag-asawang ito sa kanila pong pagsisimula ng kanilang pagpapamilya. Purihin ka, dakilang Diyos, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you so much po sa mga parents at sa lahat ng mga ninong at mga ninang. Makakabalik na po tayo sa ating mga kinaupuan. Sana po mag-enjoy po kayo sa program. Hintay niyo po sana matapos yung program bago kayo thank you po. Thank you po sa mga ninong at ninang na yung iba po malayo pa yung pinanggalingan. Thank you. Sa parents po namin, mama, papa, na sumuporta sa amin since day one, na manhikan sa pagpe-prepare and all, sa mga sponsors, sa mga guests, sa mga ka-work ko, at mga friends namin ni Jeremy. Thank you sa nagka-coordinate. Thank you po, Pastor, sa pag-officiate ng wedding. At sana po mag-enjoy tayong lahat sa pag-unite namin. Mag-celebrate lang tayo ngayong araw. Yun po. Thank you rin kay Lord kasi maganda yung panahon ngayong araw. Now that we have heard your pledges of affection and your vows of fidelity, by the authority vested upon me by God as His minister of the gospel and by the laws of the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. What God has joined together, let no man separate. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Jeremy and Mrs. Jairome Toscano. Palakpakan natin ang ating bagong kasama. Alright, alam ko ito yung pinakahihintay mo, Jeremy. Kanina ka pa sumisegno sa akin, Pastor, kung pwede ba tapusin natin. Makakiss na ako kay Jaira. Alright, ready na po ba yung ating mga camera? Okay. Jeremy, you may now kiss the bride. Parang bilis. Hindi na-capture ng camera. Ulit. Alright. You may now kiss your bride.
Sa unang tingin agad na humaling sa nagniningning mong mga mata. Ika'y isang bituin na nagmula sa langit. Hindi ko mawari ang tagal ay mong tinatangi. Sadya namang nakakapighani, di may paliwanag ang nararamdaman.